Sulat ng Puso. Rusi Adventure X 150cc. Yes po, isa na naman pong adventure scooter bike na bago nga daw pong ilalabas dito sa Pilipinas, at ang magdi-dealer nga po nito ay walang iba kundi si Rusi. Alam naman natin guys na naglabas na nga po si Rusi ng isa nga rin pong kaabang-abang na adventure scooter bike dito na nasa 175 cubic centimeter engine displacement nga po. Yun nga po yung Rusi Adventure Scooter Bike na 175 cubic centimeter engine displacement, at talaga naman pong napakadami sa atin dito sa mga kababayan na nag-abang nga po sa motorcycle na yon. So sad to say nga guys, hindi nga po na-approve ni Rusi ang motorcycle na yon na ilabas nga po dito sa Pilipinas. Kaya marami din sa mga kababayan natin guys na nag-aabang sa motorcycle na yon na nalungkot. And ngayon nga po na meron na naman pong bagong inilabas si Rusi na isa nga pong demo yun na adventure scooter bike na nandito na nga po sa Pilipinas, meron na naman po tayong bagong aabangan. Well, alam ko na magiging hati nga po ang opinion na iba nating mga viewers na iisipin nila na nako, bagong paasa na naman ni Rusi yan sa atin. Well, yan guys is hindi nga po ganun. Tulad sa una nilang inilabas na Rusi Adventure Scooter Bike na sinabing i-market dito sa Pilipinas pero hindi nga po na-approve. Pero ito nga po sa ngayon malaki nga po ang tsansa na sure nga pong ilalabas dito sa Pilipinas ang adventure scooter bike na ito. Kung pag-uusapan natin guys ang kanyang physical appearance, makikitaan din po talaga natin ang adventure scooter bike na ito na meron nga po siyang magandang tindigan, magandang forma at maangas nga po na physical appearance. Samahan mo pa po sa aggressive looking, lalo na nga po yung kanyang headlight. Ang lakas nga po, maka Ducati style ng kanyang headlight. Samahan mo pa guys yung kanya nga pong windshield na ito nga po is adjustable windshield. Kung familiar kayo guys sa ADB ni Honda, same na same po sila kung paano mo i-adjust. Siyempre guys, mano-mano po ang pag-adjust nito. Samahan mo pa po sa kanya nga po mga materials na ginamit sa kanya, yung mga pairings niya na matitibay po, and meron nga po siya guys na panel gauge na naka full digital panel gauge na. Samahan mo pa sa mga magaganda nga pong switch ang motorcycle na kahit nga po sabihin natin galing siya sa China, meron din po talagang quality. Maganda nga po ang kanyang texture sa kanyang upuan. Sama mo pa po yung kanyang exhaust na maganda nga po ang forma. Kaya kung titignan nga po ang kanyang physical appearance guys, talagang masasabi mo po na makikipagsabayan din po ang kanyang forma sa iba nga po mga motorcycle brand na naglalabas ng mga ADB scooter dito sa Pilipinas. Yung kanya nga po palang headlight guys is napakaangas ng kanyang DRL light. Lakas talaga maka Ducati. Tapos yung kanya nga pong headlight is naka-projector na, and lahat nga po ng kanyang ilaw is naka-LED na po, mapa-signal light and tail light. Bukod nga po sa forma at quality ng motorcycle na ito, talaga naman pong napakasulit din po pagdating sa kanyang specs. Alam nyo ba guys na meron nga po itong engine displacement na 150 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, naka single cylinder, naka single overhead cam with 4 valves. Yes guys, siya nga po is naka 4 valves na, kaya makakaasa ka nga po na pagdating sa kanyang power output is talaga naman pong meron din pong maibibigay na sulit na power and malakas na torque. And syempre makakaasa ka rin po na meron nga po itong matipid na gas consumption dahil sa ang kanyang fuel system is naka fuel injected na nga po. At pwede din po ang motorcycle na to guys sa mga long ride, dahil alam nyo ba guys na ang kanyang nga pong cooling system is naka liquid cooled engine na po, kaya sulit na sulit nga po talaga ang ADB scooter na ito. Kaya nga po pag naging available yan dito sa Pilipinas, check nga po na marami sa ating mga kababayan ang tatangkilik sa motorcycle na ito. Tungkol nga po pala guys sa kanyang power output, wala pa nga po pala akong mababanggit sa inyo dahil sa wala pa pong nilalabas na details about dito. Sa ngayon nga guys is ito muna mga information na ito ang ating mababahagi, at kapag may update nga po patungkol sa motorcycle na ito, agad ko din po kayong sasabihan. Pagdating nga po sa kanyang braking system, siya po is naka disc brake sa harap, naka disc brake na rin po braking system niya sa likuran. Pagdating po sa kanyang suspension, ito nga po guys is ginagamitan ng telescopic port na suspension sa unahan, dual shock absorber naman ang kanyang suspension sa likuran, and meron nga po siya guys na magandang gulong dahil sa off-road gaming din po ang motorcycle na to. Dual sport po adventure scooter bike na ito. Very unique nga po at maganda ang kanya nga pong handlebar na naka-naked handlebar nga po ito, na meron nga pong wide na handlebar na makakaasa ka nga pong okay na okay pagdating sa traffic situation, dahil sa malawak nga po ang steering ranges mo, dahilan din para mas maging maaluan ka lalo na kapag nasa traffic situation ka. Ang motor na to guys is naandito na nga po sa Pilipinas. Ito nga guys is meron na
nga po tayo dito na dinala na demo unit. Ngayon nga po ang Rusi Adventure X 150 Fi guys is nasa Dumaguete na nga po, and ito nga po guys is nasa test unit na nga po. Tinetesting na po ang unit na ito at ina-observe kung ito nga po guys is pwede nang ilabas dito sa Philippine market. At alam nyo ba guys na sure na nga po na ilalabas to dahil sa inaantay na lamang po ang approval ni Rusi patungkol nga po sa naglabas ng motorcycle na ito. May kinalaman nga pala sa kanyang pangalan guys, hindi pa natin sure kung ang pangalan nito is Rusi Adventure X 150 Fi. Aalamin pa po natin. Kung may mga kaukulang pagbabago po patungkol sa adventure scooter bike na ito, agad ko din naman po kayong sasabihan. Kaya pinapakita lang po talaga ng motorcycle brand na yan na si Rusi na hindi na din talaga sila basta-basta kapag nag-aangkat ng motorcycle mula nga po sa ibang bansa. At isa nga po sa patunay dyan, itong motorcycle na ito na dapat nga tating abangan na ilalabas dito sa Pilipinas, si Rusi Adventure X 150 Fi. Cyclone RT2 250cc ADB scooter. Yes guys, kitang kita din naman talaga sa physical appearance ng scooter na ito na napakaangas naman talaga niya. More compact nga po ang design ng kanyang physical appearance. Ngayon guys, bakit nga ba pumasok sa eksena si Rusi? Alam naman natin guys na si Rusi is dito sa Pilipinas, siya po ang nagdi-dealer ng mga China bike mula nga po sa bansang China. Siya nga po ang nagtatawid para nga po mai-market dito sa Philippine market ang mga motor galing nga po sa China. At si Cyclone nga po and Songzhen is ka-tie up nga po si Rusi para maglabas ng mga motor dito sa atin. At tulad nga po ng nabanggit, si Cyclone guys is malaki na nga po ang tiwala kay Rusi para nga po ilabas dito sa Pilipinas ang kanyang motor. Sa katunayan guys, meron na nga po siyang inilabas si Rusi dito sa Pilipinas na 400cc na nagmula nga po kay Cyclone. Kaya nga po pumasok sa eksena si Rusi kasi guys, kasi po may posibilidad na si Rusi nga po ang maglabas ng motorcycle na yan dito sa Pilipinas, ang ADB scooter na RT2 250cc na galing nga po kay Cyclone. Syempre, kung titignan nga natin ang physical appearance ng ADB scooter na ito, makikitaan talaga natin siya guys ng napaka-futuristic design, very compact, lalo na nga po yung kanyang headlight and yung kanya nga pong front design guys, makikita talaga na ADB looking talaga siya. Para nga po siyang touring bike kung titignan yung disenyo ng kanyang front design. Samahan mo pa sa kanyang magandang tindigan and bulky body shape, talaga nga pong napakaangas nga po ng pagkakagawa, ng pagkakadesenyo sa motor na ito. Kaya kung naghahanap ka ng isang ADB scooter tapos nasa 250cc ang kanyang engine displacement, talagang pwede sa iyo ang motorsiklo na ito. Meron nga po siyang unique na pagkakadesenyo. Samahan mo pa sa engine specs and features na talaga namang napakasulit. Ngayon nga guys, alamin nga po natin ang kanyang engine specs at ang kanyang mga features at kung ano-ano nga ba ang dapat nating abangan sa bagong ADB scooter na ito mula nga po kay Cyclone. Ang Cyclone RT2 250cc nga guys is meron pong 250 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves. Yes guys, siya po is naka 4 valves na maaasahan nating malakas din po talaga ang kanyang arangkada. Pagdating naman po sa kanyang fuel system, siya nga po guys is naka fuel injected na, and ang kanya nga pong makina guys is naka liquid cooled engine. Sa iba pa pong mga detalye niya guys, wala pa nga pong inilalabas, kaya nga pong patungkol nga po sa iba pang mga kaalaman about sa motorcycle na ito, agad na lamang po akong mag-update patungkol sa inyo para nga po malaman nyo pa ang karagdagang information sa kanya. Pagdating nga guys sa kanyang power performance, meron nga pong binanggit dito sa article na ang kanya nga pong maximum power guys is 17 HP. Tataas talaga ang kilay ng iba nating mga kababayan dyan dahil sa kanya nga pong maximum power na 17 HP lamang. Well, para nga po sa power output na yan guys, alam naman natin sa iba nga pong mga big scoot ng mga mainstream brand is ang 17 HP guys is nasa 155 cubic centimeters to 160cc lamang po ang power output na yan. Pero bilang isa nga pong 250cc, alam natin guys na mababa talaga ang maximum power na yan para sa isang ADB scooter na 250cc ang kanyang engine displacement. Pero syempre, ang target market nga po ng scooter na ADB na ito guys is yung mga rider nga po na ang hanap lamang chill ride lamang and long ride. Hindi nga po yung mga aggressive rider na ang habol nga po is waswas dito, karera dito at talagang aggressive ride ang hanap. Ito nga pong scooter na ito is nakadesign para nga po sa mga chill ride only. Ngayon guys, pag-usapan pa po natin ang iba niya pang mga features. Pagdating nga
nga sa kanyang mga ilaw guys, siya nga is naka full LED na meron nga pong maangas na pagkakadisenyo ng kanyang headlight. Samahan mo pa po sa kanya nga pong adjustable na windshield na para nga po guys pag nag long ride ka, pwede mong ma-adjust ang windshield niya para nga po hindi direct tumama sa iyo ang hangin. Ngayon guys, pagdating naman po sa kanyang braking system, siya nga po is naka disc brake na sa harap and naka disc brake na rin sa likuran, and meron na nga rin po siya guys na safety features na ABS o anti-lock braking system. Okay na din po ang features na ito. Kahit nga po 250cc nga po ang ADB scooter na ito, maaasahan mo meron din siyang safety features. Pagdating naman po sa kanyang mga suspension, sa unahan nga po ginagamitan siya ng telescopic fork na suspension, and meron nga po siyang dual shock absorber naman na suspension sa likuran na maaasahan mong meron nga pong magandang play ng kanyang suspension, lalo na nga po sa malalalim na kurbada. Isa nga po sa maganda sa ADB scooter na ito guys, na kahit nga po 250cc nga po ang kanyang engine displacement, meron nga po siya guys na malaking under seat compartment na talaga naman pong marami kang mailalagay na gamit sa kanya. Karagdagan pa po na meron nga po siya guys na built-in na bracket para nga po paglalagyan kapag balak nyo nga pong maglagay ng storage box, para nga po kapag balak nyo mag-install is ready na nga po ang kanyang bracket. Sulit na sulit po talaga ang 250cc ADB scooter na to guys. Ngayon guys, patungkol nga po sa kanyang presyo, wala pa po tayong idea dyan. Kaya po kung may kaukulang pang karagdagang information, agad din po ako mag-update sa inyo. Sa ngayon guys is wait muna tayo. Alam nyo naman po si Cyclone and Rusi, mahilig yung magbigla kapag naglalabas ng motor dito sa Pilipinas. Kaya sa ngayon, abang-abangan na lamang po natin ang motorcycle na ito, si Cyclone RT2 250cc. Rusi Explorer 300cc Maxi Scooter. Ang sinasabi ng iba na fake news daw ito, gawa-gawa lang daw ng mga vlogger. Well, para sabihin ko po sa iyo, 2019 pa po ito na andito sa Pinas bilang isang demo unit. Ngayon, bakit ang tagal lumabas sa market? Well, bilang isang demo unit bike guys, masusi nilang pinag-aaralan at ina-obserbahan ang mga unit nila as demo unit, kasi para kapag inilabas na nila sa market, garantisadong okay sa mga mamimili. Syempre, maxi scooter to, di biro na laki ng motor, kaya need nito ng siguradong pag-test and pag-obserba para din sulit kapag inilabas na nila sa market. Katulad na lang sa senaryo ni Rusi RFI 175Fi, Rusi Cyclone 400cc, Rusi Titan 250cc, inlan lang to sa mga naging demo unit na inakala ng iba na hindi na ilalabas, pero ngayon makikita na natin sa mga Rusi outlet at pwede mo na ding ma-avail. Ngayon, ang maxi scooter na ito guys is matagal na nga pong naging available sa European country, at ito nga po is idiniler ni Wotan Motorcycle. Para nga po sa simpleng explanation, para siyang si Rusi, nagdi-dealer lang din. Ito nga is tinawag na Wotan Storm S 300cc. Ngayon, ano ba ang meron sa maxi scooter na ito kay Rusi Explorer 300cc? Ito nga po is kargada ng 276 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder, single overhead cam with 4 valves, and siya nga guys is naka liquid cooled engine and may fuel system na EFI o electronic fuel injected. Pang long ride na talaga ang maxi scooter na ito dahil meron nga siyang fuel tank capacity na 13 liters. Well, wala mang binanggit kung ilang liters capacity sa kanyang under seat compartment, pero masasabi mong malaki ito kasi nga guys, kasya po ang dalawang helmet. Pagdating naman sa kanyang compression ratio, ito nga po is may sukat na 11.5:1. Ngayon, kamusta naman sa kanyang power output? Well, masasabi mong sakto lang para sa isang 300cc maxi scooter, kasi ito guys is meron pong maximum power na 26.5 HP at 8,000 RPM, and meron naman siyang maximum torque na 23 Nm of torque at 8,000 RPM. At para nga sa isang maxi scooter na 300cc, okay na din ang top speed niya na may bilis na 156 kph. Mabilis na po iyon, and kung sasabihin mo na nako, sibak lang yan sa motor ko, well, same power output ba sila ng scooter na ito? Oo, may hit nyo ang mataas na speedometer kasi minsan advanced reading ang motor mo. And syempre, di naman ginawa ang maxi scooter na ito para makipagsibakan sa inyong mga superman. Ginawa ito para sa chill ride, adventure ride, long ride, and very comfortable body posture. Kaya alam mo na ang target na rider ng scooter na ito, yung mga rider na chill lang.
Ngayon, pag-usapan naman natin ang sukat ng kanyang mga gulong. Sa unahan, ito nga po is may sukat na 120 by 70 by 50. And meron naman siyang 140 by 70 by 40 naman sa likuran. Same na nga po sila na naka-tubeless. And pag-usapan naman natin ang kanyang braking system, ito nga po is naka-dual disc brake sa harapan and disc brake naman sa likuran. And meron na nga po siyang safety features na dual channel ABS o anti-lock braking system. Kaya makakaasa ka na meron din itong safety features para ligtas ka sa bawat biyahe mo. Unique nga po ang disenyo ng kanyang gauge panel na merong dalawang analog gauge sa magkabilang dulo at merong digital panel sa gitna. At ito guys is may 6 na color: red, blue, gray, black, yellow, and white. And syempre, meron na din siyang built-in na USB charging port. And 177 kg po ang kanyang timbang. Sa kanyang tindigan, talagang ang angas ng maxi scooter na ito. Samahan mo pa sa kanyang physical appearance na talagang maganda. Bodyworks na sulit din ang pagkakagawa. And meron siyang aggressive design lalo na sa kanyang headlight. Syempre, naka-LED na din po ang kanyang mga ilaw. Ito nga guys is available sa European country at minarket na nila doon, at doon is may presyo ito na 3,900 euros na kung direct nga po nating i-convert sa Philippine money, ito nga po is papatak ng 225,000 pesos. Oops, chill ka lang. Sa European country yon. Well, syempre iba dito sa ating bansa. Kaya patungkol sa real price niyan, mga sir, ma'am, abangan nyo na lang po ang aking update patungkol dyan at kung kailan siya imamarket dito sa atin. Solid na maxi scooter na ito kung tutuusin. Ngayon, sana wag maging katulad kay Cyclone 400cc ni Rusi ang presyo niya na medyo di naabot kaya ng ating mga kababayan. I hope na maging sakto lang sa pangmasang presyo. Tsak na papatok to, lalo na 300cc ang maxi scooter na ito. Ang Rusi Explorer 300cc. Ayo guys, ano ang masasabi nyo sa motor na ito? Paki-comment naman ang inyong reaksyon. Maraming salamat po. Bago matapos ang video na to guys, baka pwede naman na pahingi ng isang like mula sa inyo bilang pagsuporta sa ating munting video. Maraming salamat po. Pwede mo na ding i-share para din malaman ng iba nating mga ka-rider. Sa tingin ko guys is dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog. I hope na nag-enjoy kayo sa aking hinandang video para sa inyo. Pinasisigla ko din kayo guys na i-subscribe ang aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin ko. So dito ko na lamang po tatapusin. Maraming salamat po. Ichi boy. Thank you!